Hello and welcome back to my channel. Ang vlog natin ngayon is about ND filters. Ang brand niya is Sunny Life. Ititest natin siya. So binili ko ito around $50 ata dito sa Canada. Kung i-convert mo yun siguro nasa 2,000 yan sa Pilipinas. Ang included sa kanya is meron siyang ND32, ND4, CPL, ND8, MCUB, tapos ND16. Sabi nila mostly na use mo lang daw is ND8, ND16 at saka ND32. Titest natin silang lahat ngayon at tingnan nyo na lang sa video. Okay? Okay, papakita ko sa inyo ngayon kung paano ilagay yung filter. Medyo mahirap lang siya. Pero sanayan lang. So, pag ilalagay mo yung filter, kasi mayroon siyang hook sa likod, di ba? Yung hook na yan, i-hook mo siya dito sa likod ng gimbal mo o ng camera. Pag ilalagay mo siya, ayusin natin yung camera. Hawakan mo yung gimbal, tapos dapat naka-face down itong camera niya ng konti, siguro mga 45 angle, 45, tapos ilagay mo si filter, tapos snap on. Dito natin. Hawak mo yung dalawa. Hawak ko yung nasa gilid. Hawak mo yan. Tapos, luwa mo ng konti itong camera. Hawakan mo yung nasa baba. Ito. Hawakan mo yan. Tapos, snap on mo. Yan. Narinig mo naman siya mag-click. Ay, nag-click na siya. Okay na. Ayan na. Nakalagay na. Ang pagtanggal naman, ganun din. Same process. Buha mo ng konti ito. Kunin mo yung nasa pinakalikod niya. Ito, kunin mo yan. Tapos, i-pry mo lang siya paharap. Forward. Yan, tanggal na. Balik. Ingat lang kayong wag nyong hawakan yung sa may filter para hindi magkaroon ng smudge. Yan. Lagay na. Tanggal. Balik. Ito, hawak ko to sa baba. Snap. Tanggal. Balik. Ito na lang. Yung pinakamahirap lang na part is yung paghanap mo ng tamang exposure pag nakalagay yung filter mo. Pag sobrang liwanag, syempre ang gagamitin mo is yung ND32. Kung medyo makulimlim naman, ND4 o kahit hindi ka na gumamit ng ND filter. Pag medyo maliwanag ng konti, ND8. Depende na lang sa lighting condition nyo sa labas kung ano ang gagamitin nyo. Kung gagamit ba kayo ng ND16, ND8, ND4, ND32. Yun lang ang mostly nagagamit is ND16, ND8 at saka ND32. Makikita nyo dito sa video yung mga comparison. Yan ang subject natin ngayon na i-orbit gamit yung mga filters. Ito ang gamit natin dito is yung ND filter o ND4 filter. Kung makikita nyo yung mga stripe, ibig sabihin overexpose siya. Maliwanag yung footage mo. Ang tawag nila dyan is blown out. So masyadong maraming nawalang details dahil dun sa lighting condition. So kailangan makorek mo yan. Ang settings natin dito is ISO 100, which is pinakamababa na. Tapos yung shutter speed natin is 160.
double the frame rate nung footage natin. Kung makikita nyo, yun nga, overexpose siya, so pangit ang magiging video recording mo pag tinuloy mo yan. ND4. Well, again, depende pa rin sa lighting condition ang paggamit ng filter. Kung makikita nyo, yung lake dito, yung pan pala is frozen na siya. Sa sobrang lamig kasi dito, -6 siya. Feels like -9. And overexposed, kung makikita nyo doon sa right screen, yung mga may double stripe, overexposed siya na part. Pero pag tinignan nyo doon sa mismong footage, makikita nyo blown out din siya, diba? Mostly yung may mga pure white na parts. Kung makikita nyo yung sky is walang details ang tira doon sa ND4. Applicable ang ND4 pag medyo makulimlim, doon nyo lang magagamit ang ND4. So palitan natin siya ng ND16 o ND8. Papalitan ko siya ng ND8 ngayon. Binoise over ko na lang ito kasi mahangin sa labas, hindi masyadong maganda yung voice recording sa labas. So yun, pinalitan ko na siya ng ND8 filter at medyo maganda yung details ngayon nung video. Meron nga lang siyang overexposed doon sa screen, pero okay pa rin. Ito ND16 naman siya. Dumilim siya yung konti, pero nandun pa rin yung details. Ayan. So medyo maliwanag yung ND8 ng konti. Mas maganda yung details ng ND8 kaysa yung ND4. Ito namang ND16 medyo madilim, pero nandun din yung details, na preserve yung details. Kung makikita nyo yung target natin na i-orbit is nandun yung details, makikita mo siya, hindi kagaya ng ND4 na maliwanag. Tapalitan ko ulit siya ng ND32. Ito, ND32 naman ang gamit natin. So makikita nyo, makulimlim na siya, madilim na. Pero na-preserve natin yung details ng sky, kaya lang yung footage mo is medyo madilim na sa baba. Ito, subukan natin siyang i-orbit dito. Kung makikita nyo yung details niya sa pag-orbit natin. Pag nag-orbit kayo, practice lang. I-check nyo lang yung speed nung drone nyo pag nag-orbit kayo para kontrolado nyo yung pagtakbo. Tapos kailangan naka-on yung mga graph nyo para ma-center nyo yung cursor dun sa main subject nyo. Ayan. Nagawa tayo ng perfect orbit dito. Kailangan pag mag-orbit kayo, medyo mataas din kayo doon sa mga nakapaligid doon sa subject nyo para hindi kayo magkaroon ng obstruction. Kasi nakafocus kayo doon sa screen, hindi doon sa labas. Kaya kailangan masigurado nyo na yung paligid nyo is clear of obstruction. Ayan, simulan na natin. Ayan, pag wala kang ND filter dyan, lahat yung mga nasa paligid mo, yung nasa sky is blown out talaga. Walang mapipreserve details.
Pero dito sa ND Filter 32 na preserve yung details niya, medyo dark nga lang. So maglalaro ka sa ND32 at saka ND16 at saka ND8 na filter. Depende sa lighting condition. Yan. Perfect yung orbit natin dito. Yung cursor niya, kung nakikita niyo yung cursor doon sa right screen, is naka-center talaga doon sa subject natin. Yun ang kailangan nyo ma-practice kasi always nagfe-fail yung orbit nung quick shot ni Mavic Mini 2 at saka ni Mavic Mini 1. Pinractice ko na to noon pa. So, hindi ko naman masasabing expert ako pero magaling na ako sa pag-orbit. Ayan, perfect yung orbit natin dito. Mama Mia, ang ganda. Pwede ko pang ilapit yung pag-orbit ko, kaya lang testing lang naman eh. Para lang makita nyo. Ito, ND16 naman yan. Filter manual settings din ang ginawa ko dyan. Ang ISO ko is 100, shutter speed ko is 1 of 60. Double the frame rate. Matakbo tayo ng 4K at 30 FPS. Kayo na mag-decide doon sa footage kung ano mas maganda, yung ND32 ba or yung ND16. I-orbit din natin ito. Maganda pa rin ang details ng ND16 ba, kung i-compare nyo doon sa walang filter tsaka yung ND4, yung details niya crisp pa rin, andun pa rin siya, tsaka yung color grading niya is nandoon. Bright nga lang siya ng konti. Ayan, kung makikita nyo yung color ng pan blue, di ba? Na-preserve niya. Pero pag wala kang filter, pangit ang magiging kulay niyan. Yan ang nakalimutan kong gawin kanina eh, yung walang filter na orbit. Malamig kasi sa labas kaya hindi ko na naisip. Naninigas na yung kamay ko kanina eh. Yung ND16 manual settings. Mamaya itetest din natin yung CPL. Kaya lang yung CPL ano ba yung CPL? Di ko alam yung CPL. Basta gumamit lang ako ng filter, okay na. Pero research natin yan mamaya. Tapos ilalagay ko na lang dito sa video yung description niya. Hindi ko siya makita dito, hindi ko mahanap eh. Ang lit kasi niya. Minaba ko muna. Ito yung mga goose, you know. Distract ko sila kanina eh. Natakot sila. Narinig nila yung ungol nung motor nung drone. Nagsitakbuhan sila. Ginapitan ko ng konti. Ginamitan ko ng zoom. Pero yung zoom niya, yung zoom ng Mavic Mini 2
pag zoom mo siya, makikita mo yung grainy, diba? So maganda yung zoom, makakatulong yung zoom kung gusto nang malayo yung drone mo, pero yung quality ng footage is hindi maganda. Hindi maganda yung pagkaka crisp niya. Crisp. Ayan, tumatakbo yung mga goose. Akala nila kung ano yung dumalapit sa kanila. Ayan, advice ko lang sa inyo, kung gagamit kayo ng zoom, huwag na lang kayong gumamit ng zoom. Normal na lang kayo na style. Ito naman yung CPL. Malabo na, so hindi ko na tinuloy. Ito naman yung ND-MCUB filter, automatic lock settings ang ginamit ko, hindi na ako gumamit ng manual. Ayan, kung makikita nyo, compare nyo lang yung footage niya doon sa footage ni CP ND32, parang parehas lang sila. Ayan, orbit din ulit natin siya. Pero parang mas madilim ito kaysa compared, kasi naka auto setting kasi siya. Kaya yung drone na mismo, yung camera na mismo ang gumawa ng settings na maganda para sa kanya. Though naka-filter na siya. Makikita nyo yung AV exposure niya is 0.0. Nakuha niya yung perfect exposure. Medyo malayo yung orbit ko dito ngayon. Nilalamig na kasi yung kamay ko. Ayan, low battery na yung drone ko. 40% pa siya, kaya lang sa sobrang lamig kasi nagkakaroon ka ng problema sa battery. Yun ang napansin ko sa kanya. Diyan sa Pilipinas, medyo maganda ang weather dyan, kaya hindi kayo magkakaroon ng problema ganito. Pero usually pag malamig, nagkakaroon ka ng low voltage sa battery mo. Pero perfect pa rin yung orbit natin, di ba? Practice lang po kayo sa pag-orbit. Ayan. Dahil frozen yung pond, tignan nyo kung anong gagawin ko dito. Ayan. Hindi ko sigurado kung frozen talaga yung pond, kaya binato ko muna para masigurado kung matigas. Nabala kong ilan yung drone, so nilan ko siya. First time kong gumamit ng normal mode nasanay ako sa sports mode. Kahit na cinematic yung ginagawa ko, naka sports mode ako, pero kontrolado ko yung speed pag nag-orbit ako o kaya gumagawa ako ng footage. Ayun, naglanding ako sa frozen pond. Malamig na, kailangan na natin bumalik, tapos na ang testing natin. Uwi na. Okay, ang conclusion natin, advice ko lang gumamit kayo ng ND filter.
Sunny Life, yun na yung pinakamurang ND filter para kay Mavic Mini 1 at saka Mavic Mini 2. Universal siya, so dalawa, pwede mong magamit sa dalawang drone. Advisable kasi yun para ma-maintain mo yung details ng footage mo at hindi ka na mag-adjust doon sa shutter speed. Kasi nga, yung sinasabi nila na blur, kailangan pag may motion yung capturing mo, meron siyang konting blur para magkaroon daw ng cinematic effect. Pero so far maganda. Pag gumamit ka ng filter talaga, mas mapapadali ang buhay mo doon sa pag re-record mo ng video. Doon sa pag-re-record, marami ka naman pagpipilian depende sa lighting condition. At kung gusto mong bumili ng ND filter, doon ang pinakamura, check mo yung link sa description ko. Doon mo makikita kung saan makakabili ng legit na pagbibilang mo dyan sa Pilipinas. Ito kasi binili ko siya dito sa Amazon. Nag-range siya ng $50 at $50. Pero 6 lang filter yan. 6 na. Pero ang mostly nagagamit mo nga lang is 16, 32, at saka 8. Okay? So, check out nyo lang yung description guys. Makakatulong po sa channel ko yun. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe ulit. Sana po magustuhan nyo yung video kung nagustuhan nyo. Please share na rin po para malaman din po ng ibang tao o ng ibang mga nagbabalak bumili ng filter para magkaroon po sila ng guide. Okay? So, thank you and hanggang sa muli, kabayan.